Ayan, so magandang gabi po sa bawat isa. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Diyos na buhay? Ayan, so sa mga nasa tahanan po dyan, maaari po tayong tumayo. Tayo po ay aawit, sasayaw po para sa ating Diyos na buhay. At patuloy po na sabihin po natin na, Lord, you are good. Hallelujah! Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. All the time, all the time, you are good, you are good. All the time, all the time, you are good, you are good. All the time, all the time, you are good, you are good. All the time, all the time, you are good. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are.
Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan, so, Panginoon, patuloy nga po, Lord, na ikaw ay aming pinapupurihan, Lord God, pinapasalamatan. Tunay, Panginoon, na ikaw ay tapat, Lord God. Simula pa lang nung una, Father God, pinakita mo yung katapatan mo, Panginoon. Today, Lord God, in this generation, Lord, naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ay tapat ka rin, Panginoon, sa iyong mga pangako, Panginoon. Salamat. Salamat. God of Abraham, God of covenant, and the faithful promises. Time and time again, you have proven to just what you said. Though the storms may come and the winds may blow, I remain steadfast and let my heart know when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to
tara na pong manalangin at damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Lord. Kataas-taas ang Ama namin sa langit. Pinupuri at dinadakila ka po namin sa iyong mga dakilang gawa sa aming buhay. Panginoon, salamat po sa iyong walang hanggang pagmamahal at proteksyon na patuloy na dumadaloy sa aming buhay. Salamat po sa pagpapala at pagkanlong mo sa amin mula sa aming paggising. Panginoon, nawa po sa aming pagtitipon-tipon ngayong araw na ito sa online ay itago mo po sa iyong lilim. Puspusin mo po ang bawat isa sa amin ng banal na espiritu na siyang nagdala sa amin upang mahayag at magkaroon ng matatag na relasyon sa iyo sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Nawa, Panginoon, sa aming pagninilay-nilay ng iyong mga salita, nawa ay tunay itong matanim sa aming mga puso at maipamuhay ng may pagpapakumbaba. Panginoon, patawad po sa mga kasalanang aming nagawa, sinasadya man o hindi. Panginoon, kami po ay nagtitika na hindi na muling magkakasala hanggang aming makakaya. Panginoon, tulungan mo po kaming hindi matalo ng takot na dulot ng pandemya, bagkus ay mas maliwanagan na magtiwala sa iyong kapangyarihan. Matanaw din po nawa namin ang tamang daan, ang daan sa pamamagitan ni Hesukristo. Panginoon, batid namin na kami ay baliwala kung kami ay hiwalay sa iyo. Kaya naman po, Panginoon, aming Hari, kami po ay humihingi sa inyo ng karunungan, tulad ng inyong winika sa James 1 verse 5. Ngunit kung nagkukulang sa karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi manunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Panginoon, nawa ang iyong karunungan at kalooban ang mahayag sa taong iyong tinawag upang makapagbahagi ng iyong mga salita. Itago mo po siya sa iyong likuran upang ikaw ang aming makita sa lahat ng oras. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa buhay na dulot ng iyong mga salita. Ang lahat po ng aming samot dalangin ay tinataas namin sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Hari at aming Diyos. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Do ya know this Jesus?
Ayan, magandang gabi po sa bawat isa. At kamusta na po ba kayo? Safe po ba ang bawat isa? So bago po tayo tuluyang dumako sa Word of God, tayo po muna ay mag-pray. Sige po, itungo po natin ang ating ulo. Pumikita tayo po ay manalangin. Yes, Lord, O God, maraming salamat, O God, sa gabing ito na patuloy mo kami, Panginoon, na sinasamahan, Panginoon, at ginagabayan sa aming mga tahanan, Panginoon. Lord, dalangin ko po na buksan mo po ang puso ng bawat isa, Panginoon, at isip ng bawat makikinig, Lord God, upang mas maintindihan at maging malinaw, Panginoon, ang iyong mga salita. At Lord, itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon. Tanging ang sasabihin ko lamang po, Panginoon, ay galing po sa iyo, Panginoon, at walang labis at walang kulang, Panginoon. Panginoon, patuloy na gabayan mo po ang bawat isa, Panginoon, at maramdaman po namin ang iyong presensya, Panginoon, sa gabing ito. Samahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, ang nabigay po sa akin na topic ay tungkol sa generosity. Nabigay po itong topic na to siguro mga 2 weeks ago po. So, edi, ayun, medyo mahabang preparation na rin po ito. Kasi 2 weeks na din yan. So, ngayon po, ang topic nga po natin ay generosity. May mga nabasa po ako na, isa daw po ito sa parang pinaka-awkward na word, parang ganon. Kasi, yung mga tao daw po, hindi sila, di ba, syempre, hindi naman po lahat ng nasimba sa church, nagbibigay talaga. So, yung pera at pagbibigay, isa po ito sa parang pinakaayaw na itapik ng mga tao na makikinig. Kasi, daw po, parang, naiisip kasi nila, yung parang kapag ganito yung topic, parang, di ba, syempre, pagbibigay, parang ganon. Ang naiisip nila na, parang nai-scam sila, ganon, na, ayoko magbigay kasi kila pastor lang naman yan mapupunta, ayoko magbigay kasi baka ibulsa lang ng mga church leaders yan. So, ganon po yung nagiging thinking ng ibang tao, kaya hindi sila nakakapagbigay. Kaya, ayun po, yung title po natin ngayon, wala, nabasa ko lang po yun, kasi naiisip ko rin kung gaano ba kalaki yung sakop ng generosity po. So, ayun. Ang title po natin ngayong gabi ay Be Rich in the Right Way. So, be rich in the right way. So, ang key text po natin or yung key verse po natin ay mababasa sa 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19. So, hayaan niyo po, nabasahin ko po muna sa English bago po sa Tagalog po. So, kung may mga Biblia po kayo, pwede po kayong makisabay. So, sa English ko na po muna basahin. Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, in which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold by the life that is truly life. So, ayun po. Basahin ko naman po sa Tagalog ko, no? So, ito po. Ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng bagay para sa ating kasiyahan. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. So, ayun po yung ating title. Meron po itong 3 part. Cautions, contrast, at saka choice. So, yung mga part na yon, may mga aspect din po sila doon. So, pipilitin ko po na lang siya, maging maikli, ngunit malinaw. Wow, naps naman. So,
So, magsimula po muna tayo sa quotients. Ito po yung unang part. So, yung quotients po natin ay, what does your money say about you? Ulitin ko po, what does your money say about you? Yung quotients po, di ba? Parang ito yung warning o yung a warning, danger, against danger or evil. Di ba po sa mga mall, noong hindi pa quarantine, di syempre nakakapag-mall pa po tayo, no? Nakikita natin na cautions, slippery wet. Kumbaga warning, madulas doon. Para yung mga taong dadaan doon, parang aware na sila na hindi sila pwedeng dumaan doon kasi posible silang madulas. So, parang may warning na agad before pa may mangyari. So, ito pong quotients natin na may 3 part po ay, ayun, simulan na po natin. Yung number 1 po na pwedeng warning para sa atin ay riches are merely temporary. Yung number 1 po ay riches are merely temporary. So, basahin po natin sa Marcos chapter 8 verse 36. Sa Marcos po chapter 8 verse 36. Ang sabi po dito ay, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. So, ulitin ko po, sapagkat ano ba mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. So, parang, useless po siya kung baga, kahit makuha mo man lahat ng bagay dito sa mundong to, pero kung ikapapahamak naman yung ng sarili mo, parang walang sense pa rin. Kasi nga, kahit gaano ka pa, parang kumbaga, kahit gaano ka pa kayaman, or kahit gaano ka pa karaming pera, di ba sinasabi po na, kapag namatay ka, hindi mo naman madadala yan sa hukay mo eh. Yung mga kayamanan mo, hindi mo naman madadala yan sa kapag namatay ka, kung saan ka mapupunta. Kumbaga, yung kayamanan, pwede po siyang mag-end. Di ba? Yung, money and wealth are completely unstable and uncertain. So, basahin po natin yung Kawikaan, chapter 23, verse 5. So, ang sabi po dito ay, sapagkat madaling mawala ang kayamanan, ito ay simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. So, ganun pala kabilis mawala lang yung pera. Siguro naman po nakakakita tayo ng mga ibon-ibon sa kalawakan or sa, sa kalangitan, na nakikita natin kung gaano ba kabilis yung mga ibon na yan. So, possible, yung kayamanan natin, pwede rin ganun kabilis lang mawala. Alam nyo po, yung parang kayamanan natin, para siyang maihahalin tulad sa isang katanyagan. Kumbaga, sikat ka pa ngayon, pero bukas, pwedeng hindi na. Di ba po yung mga sikat, yung mga artista, kapag may nailabas na issue tungkol sa kanila, pwedeng sa susunod malalaos na sila. Yung kayamanan ganun din po. Kahit gaano ka pa kayaman ngayon, pwedeng sa susunod maubos din yan. Kasi pera lang yan, nauubos po yan, 'di ba? So pwedeng yung kayamanan na yan maubos. Kasi nga po, 'di ba? Riches are merely temporary. Ibig sabihin pansamantala lang po. Hindi siya panghabang buhay. So yun yung dapat maisip natin kasi minsan baka tayo yung parang okay na tayo dun eh, mapera tayo ngayon, pero hindi natin naiisip na baka pwedeng sa susunod maubos din pala yun. That's why yung mga tao sobrang nagsisipag sila mag-ipon kasi nga hindi nila alam baka may emergency na yun, di ba yung mga naglalaan ng mga yung mga magagaling mag-handle ng pera, yung para sa school, para sa pamasahe, or para ito sa trabaho, para sa pamilya, para sa emergency. Kasi nga, yung pera pwedeng maubos. Kaya nagsasave yung mga tao ng pera. Kasi nga, pwedeng yung perang hawak nila ngayon, pwedeng maubos din. So, yung kayamanan, yung riches and wealth are limited. So, limited lang siya, may hangganan siya. Pwede siyang mag-end. So, yung financial success in one realm may not translate into success in the other. So, pwedeng yung financial success mo ay hindi siya mag-translate into another. Kumbaga,
pwedeng financially stable ka or financially okay ka, pero baka pwedeng sa susunod, spiritually poor ka na. That's why kailangan nating mag-ingat. Kasi, minsan yung mga tao, hindi maiwasan na dumepende sa pera or sa kayamanan na meron sila. Kaya, yung pinaka nakakatakot, yung financially okay ka, pero spiritually kulang ka. Kumbaga, yung spiritual na buhay mo naghihirap. Paano ba natin masasabi naghihirap tayo spiritually? Wala tayong knowledge tungkol sa Panginoon at sa Biblia. Hindi tayo nagpe-pray, hindi nagde-devotion. So, kulang. Kumbaga, malnourished na yan. Hindi siya napapakain. 'Di ba? So, financially okay ka, pero spiritually poor ka. Kaya kailangan, 'di ba, sinasabi dapat balance lang. Kasi 'di ba, kapag may isang lumamang, parang hindi na tama 'yon. Kaya dapat balance lang po. So, yung dapat maisip natin na yung kayamanan, limited lang talaga siya. Huwag tayong masyadong dumepende doon kasi yung kayamanan pwedeng maubos. So, yun po yung number 1, riches are merely temporary. So, yung number 2 naman po, wealth can create pride. Basahin po natin yung Deuteronomy chapter 8, verse 12 to 17. Deuteronomy chapter 8, verse 12 to 17. So, kung may Bible po kayo, sabay lang po kayo sa akin sa pagbabasa po. Kung kayo'y mamumuhay na ng sagana, nakatira na sa magagandang bahay, at marami ng alagang hayop at marami ng naipong pilak at ginto, huwag kayong magmamalaki. Huwag ninyong kalimutan si Yahweh at nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakakatakot na ilang na puno ng makamandag na ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo'y subukin at turuang magpakumbaba. Ang lahat ng iyo'y sa ikabubuti rin ninyo. Kaya huwag na ninyong iisipin na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayahan. So, di ba po yung story dito, yung si Moses, nag-warning siya dun sa mga Israelites na kung hindi sila susunod sa Diyos, hindi sila parang sila ay sasamba sa mga Diyos-Diyosan, lilipulin sila. So, yung warning dito ni Moses po sa mga Israelita na tignan ng mga tao na ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Walang bagay na galing sa ating mga sarili. So, kasi po, di ba yung wealth can create pride? Yung pride, di ba sobrang nakakatakot na pagmamataas. So, naiisip natin na yung pride na yon, hindi lang siya basta pride. Kumbaga, alam po ng lahat na kasalanan yung pride po, di ba? Amen po. Kaso, yung isang pride na yon, kapag may attitude tayo ng pride, pwede pa siyang mag-create ng isa pang kasalanan, at ng isa pang kasalanan, at ng isa pang kasalanan. So, hindi lang siya natatapos dun sa pride na yan. Kaya nasabi na ang pride daw po ay isa po sa pinaka-dangerous na pwedeng attitude ng isang tao. Kasi hindi lang siya natatapos sa pagiging pride, kundi nag-create pa siya ng iba pang kasalanan. So, ito po, if the center is self-importance and self-reliance, it can rise the attitude or an air of arrogance. So, kapag yung sarili na po natin, sa sarili na tayo dumedepende, sa sarili na natin pinapahalagahan natin, pwede siyang maging, yung attitude natin na pagiging arrogance, pwede siyang mangyari. Or magkaroon ng attitude ng pagiging mapagmataas. So, pag nagsimula po tayong dumepende sa sarili natin, at pahalagan yung sarili natin, pwede siyang mag-create ng pride. But, create a scenario where
where you become accustomed to getting things exactly the way you want them. Ulitin ko po, wealth can create a scenario where you become accustomed to getting things exactly the way you want them. Yung wealth daw po, nagkikreate siya or gumagawa siya ng sitwasyon sa buhay natin na kung saan nasasanay na tayo na kunin or makuha yung mga bagay na gusto natin. Diba kapag mapera ka, pwede mong bilhan lahat ng gusto mo. Pwede yung process maging ganito po yan eh. Meron ako nito, gusto ko nito, kailangan ko nito, deserve ko to. So yung kapag may pera ka, pwede mong bilhin lahat ng gusto mo. At pag may pera ka, pwede kang masanay na lahat ng bagay na kukuha mo. Di ba po yung mga tao, or yung makikita natin sa mga palabas po, na parang kontrabida tapos maluho sa material na bagay. Kapag hindi nila nakukuha yung gusto nila, may iba silang ginagawa. Parang iba yung nagiging resulta, or yung iba yung nagiging pag-uugali nila. Kasi bakit po? Nasanay silang nakukuha yung gusto nila. So yung wealth po, yung wealth or yung kayamanan, pwede siyang gumawa ng sitwasyon sa buhay natin na ganun, na masanay tayo na makuha ang lahat ng gusto natin. So yung letter A po, problems are fixed quickly. Yung mga problema na mabilis na nasusolusyonan. So, naalala ko po, kapag yung lola ko nanonood ng balita tapos parang may issue na kunwari mabigat na issue, yung talagang kalat sa buong Pilipinas yung kaso na yun. Tapos kapag mabilis siya na-resolve, tapos walang nailabas na suspect, parang ganon, naiisip niya, ay, binayaran yan, parang ganon. Ay, pag mapera ka kasi, bayaran mo lang, okay na. So, naiisip na, yung wealth, pwedeng ganon din siya eh. Yung wealth, yung pera, yung problema natin, mabilis natin nasusolusyonan. Kunwari, may nasira kang gamit, o, edi pagpagawa mo lang kasi may pera ka naman, mabilis lang na ayos. Ayun po, yung mga problema na gusto natin maayos at dinadaan sa minsan may mga tao na hindi naman po natin alam, pero baka dinadaan nila sa pera para solusyonan yung isang bagay. So kapag may pera ka, okay ka, parang ganun. Naalala ko po sa mga libro, nasa school, nung high school ako, nung junior high school po ako, parang sobrang laking issue na sa libro ng mga social status, parang ganun. Kasi kapag may pera ka, okay ka, ganun. Di ba alam niyo po yung kanta na pag may pera ka, marami kang kaibigan, ganun. Pag may pera ka, ayos ka, parang ganun. Pero ayun nga po, yung wealth, ganun yung nagagawa ng wealth po sa buhay natin. Letter B po, can afford the best and highest quality. Kapag may gusto tayong appliances, gadgets, or pang gamit sa bahay, afford natin yung mga sosyalin ng mga gamit. Kapag po ba may pera ka, bibili ka ng low quality or low standard na appliances. Syempre hindi na. Doon na tayo sa may pera naman. Yung may pera ka naman, bakit bibili ka pa ng low quality na gamit? Diba? Mas maganda yung high standards or yung best quality para matagal din siya. Tsaka pag, diba kahit gaano pa yan kamahal, kapag may pera ka naman talaga, bibilihin mo pa. Kasi ayun nga, nagiging afford natin yung mga magagandang bagay. So, letter C po, people cater to your wants, needs, and desire. So, kapag may pera po tayo, nasasanay po tayo na ibang tao binibigay yung gusto natin, yung mga pangangailangan natin. Ayun, kapag may pera po tayo, nasasanay na tayo sa ganun. Siguro, yung katulad sa mga napapanood natin sa TV, sa mga movies, sa mga dramas, na kapag yung mga tao parang pinagsisilbihan sila kasi may pera sila. Diba? Yung mga mayayaman po sa mga palabas, parang pinaglilingkuran sila kasi may pera sila, ganun. So, yung pride arises when you become so accustomed to people serving you and jumping to meet your needs that you begin to treat everyone as if they should serve you.
Ulitin ko po, pride arises when you become so accustomed to people serving you and jumping to meet your needs that you begin to treat everyone as if they should serve you. So, yung pride daw po siya, parang lumalabas yung pride or yung pride ang nagiging resulta kapag nasanay tayo na kapag yung tao nga po, yung mga tao ay binibigay yung gusto natin, yung pangangailangan natin, at naiisip natin na dapat paglingkuran nila tayo, parang ganun. Dapat ako mag-serve ka sa akin, ganun. Okay, may pera ako, kailangan mag-serve ka sa akin. Parang ganun yung nagiging thinking po ng ibang tao na mapera. So, hindi ko naman po sinasabi na ang lahat po ng mapera ay ganito yung pag-uugali. Sinasabi ko lang po na yung wealth po, pwede po siyang mag-cause ng pride po. Okay po? Ililinaw ko lang po. Hindi po na lahat ng mayaman ay ganito, yung masama yung ugali or ano, pero yung wealth po, pwede siyang mag-cause ng ganito. Hindi lang po sa mga mayayaman na tao, kundi pwede rin naman po sa lahat ng tao, pwede siyang mangyari. So, ayun po. Yung mga tao ay, yun nga po, yung pride, yung uma-arise kapag nasanay tayo na yung mga tao na nasa paligid natin, binibigay kung ano yung gusto at pangangailangan natin. So, ito po, pride arises when you feel superior to other people. Kailan ba natin na-feel na tayo po ay superior? So, yun nga po, yung wealth or yung kayamanan, kapag mayaman ka po, diba, parang may katumbas yan na power na authority. So, kapag mayaman ka, possible na may power at authority ka. Kasi, diba, kaya yung mga tao, ang main goal nila sa buhay, na yung mga tao na wala pang pagkakilala sa Panginoon, ang main goal nila sa buhay ay yumaman. Kasi yung pagyaman mo, may kalakip yan na power at authority. So, pwedeng ganon, yung nagiging cause or yung parang pwedeng mangyari nga po. So, nafe-feel natin na superior tayo sa ibang tao kapag naiisip natin na mas better tayo sa kanila. Kumbari, kinukumpara natin yung sarili natin sa kanila. At kapag nakikita natin na mas marami tayong kayang gawin kaysa sa kanila, nafe-feel natin na superior tayo sa kanila, which is mali nga po, diba? Pero yung pride nga po, ayun, dumadating yung pride kapag natin yung nafe-feel natin na mas lamang tayo kaysa sa ibang tao, na mas marami tayong magagawa kaysa sa kanila. At yung pride po, minsan nangyayari siya, yung pagmamataas, kapag may mga pagkakamali tayo or mga flaws na gusto nating takpan. At kasi nga po, kapag may pera ka, diba, yung wealth, kapag mayaman ka, parang siya yung pwede mong i-manipulate yung ibang tao na mas mababa kaysa sa iyo. Hindi po natin masasabi, pero siguro po may mga taong ganon na dahil sa kayamanan nila, mabilis na napapaikot yung mga tao na nasa paligid at mas mababa sa kanila. Kasi nga nafe-feel nila na superior po sila. So yung wealth na kumikreate ng pride, sobrang nakakatakot yan. Kasi nga po, kapag hindi tama yung pag-handle natin or yung pag-view ng money, ang possible na pwedeng kahit sa atin maranasan natin to. Alam ko po, marami sa inyo na medyo financially stable na po, okay po financially. Ayun po, kailangan po natin maging maingat. Kasi baka yung maling pag-view natin o yung maling pananaw natin tungkol sa pera at kayamanan, pwede tayong dalhin ito sa kapahamakan. So, yun nga po. What can create pride? So, kailangan po natin mag-ingat. Kasi, hindi po natin alam, hindi rin natin masasabi. So, kaya nga po, kailangan tayong maging maingat.
pinapaalalahanan po tayo na maging maingat. So, yung number 3 po, money can create false belief. Money can create false belief. So, yung money create a sense of security, a feeling of safety. Money create a sense of security, a feeling of safety. Minsan daw po, yung parang, yung pera, create siya ng, parang false belief or maling paniniwala, maling pananaw. Kumbaga, yung false, yung pera daw po, gumagawa daw po siya ng parang mafe-feel natin na tayo ay secured, na tayo ay safe, parang ganun. Diba yung mga tao po na parang nakapag-ipon, naiisip nila na, ay kapag financially stable sila, naiisip nila na secured na yung future nila. Bakit nga ba tayo, yung mga estudyante po, bakit po ba tayo nag-aaral mabuti? Kasi para gusto natin yung kinabukasan natin maging secured. Kasi 'di ba, kapag may trabaho, pag nakapag-aral ka, makakahanap ka ng magandang trabaho. Kapag nakapaghanap ka ng magandang trabaho, pwede kang sumweldo ng maayos at malaki. Kaya financially pwedeng maging stable ka. At mafe-feel natin na secured yung future natin kapag may maganda tayong trabaho. Minsan ganun po yung ginagawa ng pera natin. Yung pera na pwedeng umasa tayo sa pera na secured tayo kasi nga pwedeng financially tayo okay. A person with money can become unfamiliar with desperation or dependence. So yung mga tao daw po na mapera, pwedeng maging unfamiliar sila sa desperation or dependence. Yung unfamiliar parang hindi alam or hindi nare-recognize, parang gano'n. So, yung a person with money daw po, pwede siyang maging unfamiliar or hindi na niya alam yung feeling ng desperation at dependence. So, kapag may pera ka nga po, nagiging self-reliance ka na Parang minsan, umaasa ka na sa sarili mo. Strong and independent ka na ba? So, kapag minsan, pwedeng may mga nakakaranas nun or nagiging ganon na umaasa sa sarili na lang or dun sa pera. So, hindi nila alam yung feeling na parang umaasa sa ibang tao. Kumbaga sa sarili nila or dun sa mismo sa pera nila. So, di ba nga po, naalala ko dun sa SOL 3 namin, may lesson kami dun na ang sabi, yung nagsisimula ang panganib ng isang tao kapag tumigil siya na dumepende sa Diyos at magtiwala sa sarili niya at sa mga nagagawa niya. So, yung panganib po sa atin, or yung maling paniniwala, pwede siyang magsimula kapag tumigil tayo na magtiwala sa Diyos. Tumigil tayo na dumepende kay Lord. Or magsimula tayo na magtiwala sa mga sarili natin at magagawa natin. So, pwede siyang mag-cause or pwedeng sumibol yung maling paniniwala. Kapag dumedepende na tayo sa sarili natin, hindi na sa Diyos, at mismong dun sa pera na lang at sa sarili natin. Money can create a false belief when we put trust and hope on it. At nagkakos siya, sumisibol yung maling paniniwala kapag yung tiwala natin at pag-asa nilagay natin sa pera, which is sobrang mali. Alam naman po natin, di ba, na kung kanino tayo dapat dumepende, kung kanino tayo dapat umasa. Pero yun nga po, kapag sa pera tayo umasa, pwede siyang mag-create ng maling paniniwala. Yun nga po. So, una po, ulitin ko lang po. Number 1, riches are merely temporary. Tapos, number 2, wealth can create pride. Number 3, money can create false belief. So, ito po ay mga warning lamang po na nais na ipahatid sa atin na kapag mali yung pananaw natin sa pera, mali yung pag-handle natin ng pera, pwedeng ganito yung mangyari. Alam ko po na marami rin sa atin na okay na financially, may maayos na trabaho, kumikita ng maayos.
At pwedeng sumibol yung mga ganitong bagay kapag mali pa rin yung pag-handle natin ng pera at mali yung pananaw natin. So, di ba po, hindi naman po masama talaga yung pera eh. Laging sinasabi yan, hindi masama yung pera, hindi yan kasalanan, pero nagiging mali lang siya kapag mali po yung pag-handle natin dito. Kapag mali yung pagtingin natin dito. So, ito po yung mga magsisilbing warning sa atin para mas maging maayos po yung yung ating pag-handle. At kasi nga po, yung ating pag-handle ng pera, tsaka yung spiritual natin, pwedeng connected din yan. So, kailangan, ayan po, alamin natin yung katotohanan at para mas maging maayos po. Ayan po. So, yun po yung mga babala sa atin na iniiwan. So, ayun, dadako naman po tayo sa contrast. Diba yung una po ay yung cushions, yung may 3 part din po siya. Tapos ngayon po, sa contrast naman po, meron din po siyang 3 aspect. So, yung contrast po natin ay what does your view of money say about God? What does your view of money say about God? So, to hope in God means that a person trusts in Him, believes in Him, and relies upon Him for the future. So, yung tiwala daw po, or yung pag-asa sa Panginoon, ito ay nangangahulugan na nagtitiwala tayo sa Kanya, naniniwala tayo sa Kanya, at umaasa tayo sa Kanya. So, yung pag-asa po, na minsan, inilalaan natin sa pera yung pag-asa na yun, or sa yun nga, kasi diba minsan yung money daw po, nakaka-create siya diba ng false belief na kung saan makaka-create siya na feeling na secured tayo at saka yung safe tayo. Kaya minsan kapag mapera tayo, doon natin nalalaan ang pag-asa natin. Nalilimutan natin na yung tunay na pag-asa ay nasa Diyos. So, ayun po, basahin po natin yung awit 146 verse 5. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na si Yahweh umaasang lubos. So, basahin ko po ulit. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na si Yahweh umaasang lubos. So, di ba po, yung pag-asa, parang mabilis lang siyang sabihin eh. Pero yung totoong definition niya na pag-asa, kung saan sobrang hopeless na, sobrang parang wala na, parang hindi mo na alam yung gagawin mo. Kapag tunay tayo naniniwala sa Diyos, yung pag-asa, meron tayo ng kahit gaano pa kahirap yung isang sitwasyon. So, minsan nga po, di ba ang sabi, problems are fixed quickly kapag ikaw ay mapera. Kaya, yun nga, sa pera na tayo umaasa at naniniwala. Kasi nga, yung nakakabigay siya ng solusyon sa lahat. Pero, huwag natin nang kakalimutan na temporary at limited lang yung kayamanan. Kaya dapat, alam naman po natin kung kanino tayo dapat umasa at magtiwala. So, kapag umaasa tayo or nasa Diyos, alam natin sa sarili natin na nasa Diyos ang pag-asa, nagtitiwala tayo at naniniwala sa Kanya. So, yun nga po. Basahin din po natin yung 2 Corinthians chapter 9 verse 8. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. So, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. To hope in God means that He is your supply, provision, security. You believe in Him. So, yung pag-asa nga po sa Diyos, naniniwala tayo na Siya yung nagsusupply sa atin, Siya yung nagpo-provide ng lahat ng bagay, at secured tayo sa Kanya, naniniwala tayo sa Kanya. So, yung pag-asa na yon na pwedeng hindi natin maramdaman din or sa iba or pwedeng na sa pera natin na ilalaan. Ang pag-asa sa Diyos, ang ibig sabihin nito ay sa Kanya tayo kumakapit.
lalo na sa oras ng sobrang hirap na sitwasyon. So, don't put your hope in money but in God. So, alam naman po natin yun kung kanino tayo dapat na magtiwala at umasa. So, number 2 po, everything is a gift from God. Everything is a gift from God. Sa Tagalog po, ang lahat ng bagay ay regalo galing sa Diyos. So, dun po sa verse 17, sa halip, umasa sila sa Diyos na masagana nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masagana nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. So, sabi, God has provided richly. Ang Diyos daw po ay nagkakaloob sa atin ng mayaman or masagana. Ang Diyos ay nagkakaloob sa atin ng masagana. God is not against rich provisions. After all, He is the one who made these things possible. So, ang Diyos daw po ay hindi siya against or kumbaga hindi siya laban doon sa mayaman na pagpo-provide o masaganang pagpo-provide. Bakit? Kasi after all, siya naman yung nagiging dahilan or siya yung gumagawa para maging imposible ang isang bagay. So, kahit gaano pa yun ka-imposible, si Lord yung magpa-provide nito. Naalala ko, nung Sunday school, sa Sunday school pa lang kami, nila Ate Bless po. Ang estudyante pa lang nun ay ako, si Ate Bless, si Jake, tsaka si Marjo. Kaming apat na nagsa-Sunday school po. Tapos ang nagtuturo pa nun sa amin ay si Pastora po. So, ang tanong niya nun sa akin nga ba yun? Basta, sino ang lumikha ng, kalawakan, ganun. Sino ang lumikha ng kalawakan? E di ako naman, ang Diyos po ang lumikha ng kalawakan, ganun. Tapos naisip ko, tinanong pa, di ko na po tanda yung mga tanong, parang ganun lang po, no? Sino lumikha ng puno? Parang ganun. Si Lord po yung lumikha ng puno. Tapos, may tinanong pa siya, si Pastora po na, sino lumikha ng building? Parang ganun. Sabi ko, ha? Di ang tao ang sinagot ko, ang tao ang lumikha ng building. So ako, sabi, mali daw. Sabi, ang sagot daw doon ay, ang Diyos pa rin. Iniisip ko talaga, bakit? Di ko maintindihan po nun. So, bata pa naman ako nun. Tapos, ang sabi nun ni Pastora, yung karunungan na ginamit ng tao, galing yan sa Diyos. So, nung bata pa ako, hindi ko siya naiintindihan. Kasi, ang natuturo nga sa school, ganito ang nilikha ng tao, ganito ang nilikha ng Diyos. So, parang kapag material na bagay, tao yung gumawa nun. Pero kapag natural, Diyos ang gumawa nun. Nung naibata ako, hindi ko siya maintindihan. Paano naman ang Diyos din, si Lord din ang lumikha ng building. So, yun nga. Ibig sabihin nun, yun yung ibig sabihin nun. Yung karunungan na galing sa Diyos, na ibinigay sa tao. So, kung wala nga namang karunungan yung tao na galing sa Diyos, hindi niya magagawa yung building. So, kumbaga, basically, so, galing pa rin talaga sa Diyos, yung lahat ng bagay. So, diba, everything is a gift from God. Lahat ng bagay na meron tayo, yung lakas natin, yung karunungan natin, yung, kahit na mga simpleng bagay, diba, naalala ko din na nagsa-Sunday school. Wow, Sunday throwback ba ito? Ang tanong nun ay, si Ate Cams yung teacher namin nun. Basta nagsa-Sunday school kami nun. Di ko natanda pa. Pero parang si Ate Cams po yung teacher namin nun. Tapos, ang sabi nun ay, maglista ka sa papel. Binigyan kami ng papel tsaka ballpen or lapis. Sabi, maglista ka ng mga blessings na natanggap mo ngayong araw. So, ako naman, nilista ko ay pagkain, pera, ganon. So, minsan nakakalimutan natin na pati yung
panibagong araw, panibagong buhay. Regalo pa rin yun ng Diyos para sa atin, di ba? So, lahat ng bagay, galing yun sa Lord. So, ang Lord, hindi siya laban doon sa masaganang pagpo-provide, kasi siya naman yung nagpo-provide ng lahat ng bagay na meron tayo. So, ayun po. Everything is a gift from Him. Wala, nakwento ko lang din po kasi, ayun, naalala ko lang na yung kahit na mga simpleng bagay o yung mga bagay na hindi natin inaasahan, lahat yan galing sa Diyos. Kung wala ka nun, hindi mo magagawa or mapapagtagumpayan ng isang bagay. So, ayun nga, katulad ng karunungan, ng lakas, ng, ano pa ba, talino, yung mga, yung skills natin, lahat yan galing kay Lord. Kung hindi tayo naniniwala na galing yan kay Lord, pwedeng, di ba sabi nga, kung hindi tayo naniniwala na lahat yan galing sa Diyos, or hindi natin pinapagamit yan kay Lord, pwede yun mawala. So, lahat ng bagay na meron tayo ay galing sa Kanya. Hindi lang sa mga material na bagay, yung na pwede natin na maranasan talaga dito sa mundo. Hindi lang yung mga ganun, kundi lahat ng bagay. Alam ko naman po na, alam niyo na po yun. So, number 3 po, ulitin ko po yung number 2, everything is a gift from God. Yung number 3 po, generosity is the natural response to God. Generosity is the natural response to God. So, negatively, wealth can create pride or condescension towards others. So, but when resources are seen in the light of who God really is, the result is a God-oriented generosity towards others. So, di ba po, nakita na natin na dapat kay Lord tayo magkaroon ng pag-asa at ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Ang magiging natural response natin ay magbigay sa Kanya at magbigay sa ibang tao. So, ano yun? Yung parang na-realize mo na, nalaman mo na yung totoo, pero hindi ka pa rin magbibigay. Ikaw ba, hindi ka pa rin ba magbibigay kapag nalaman mo na kay Lord ang pag-asa at lahat ng bagay ay galing sa Kanya? So, ano po? Ang true gratitude expresses itself in generosity toward others. So, yung totoong parang pagpapasalamat daw po, na-express siya sa pamamagitan ng pagbibigay natin sa ibang tao. Then po sa verse 18, utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. So, ayun po. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. So, di ba, magpakayaman sa mabubuting gawa. Hindi doon sa magpakayaman na sa maraming pera. Sabi po dito, magpakayaman sa mabubuting gawa, bukas palad at matulungin sa kapwa. Parang sobrang bilis na sabihin na, ay, magpaka-selfless ka or maging generous ka sa ibang tao. Parang sobrang bilis lang sabihin nun, pero yung totoong pagbibigay dun sa ibang tao, sobrang mahirap din gawin. Diba? Yung totoong totoo, hindi yung napipilitan lang. Diba? May nabasa nga po ako na kapag daw nagbigay ka ng kahit wala ka na, yung last money mo na yon or yung kailangan mo nang itira para sa sarili mo. Pero kapag binigay mo pa daw po yun sa iba, it's not giving daw po. It's called parang pagmamahal para sa ibang tao. Hindi lang siya basta pagbibigay, kundi pagmamahal para sa ibang tao. Naisip niyo po ba na ako kaya ganun din? Kung yung pinaka ititira ko na lang para sa sarili ko, magkakawa ko ba itong i-offer kay Lord or ibigay sa ibang tao? Naiisip niyo po ba yun? Na
Kaya ba din ba natin gawin yun? Yung kahit pinaka last na ano natin, or pinaka mahalaga na sa atin at para sa sarili natin. Magagawa po kaya natin na ibigay kaya ito or i-offer kay Lord at sa ibang tao. Naalala ko po yung kwentong yung sa babaeng balo na kung saan yung huling kusing, di ba? Di ba parang para sa iba parang ay maliit na halaga lang yan. Pero nagawa niya pa rin i-offer, ibigay kay Lord. So, kinalagdan siya ni Lord. So, it's all about our hearts din po, no? Na kung paano tayo totoong magbibigay sa iba. Kasi, mabilis lang na ibigay talaga. Yung bigay lang talaga. Pero yung totoong bigay na galing sa ating puso, mahirap po yung gawin. Diba? Na talagang totoo, sincere na sincere sa ating heart. So, hindi po lahat ng tao nakakagawa nun. So, it's not all about wealth and money. Hindi lang po siya tungkol sa kayamanan or sa karangyaan, sa pera. Be generous with your time, your home, your schedule, your family, your career. Maging generous din daw po tayo sa ating time, sa ating bahay, home, sa schedule natin, sa family, sa career. So, hindi lang basta pera yung pwede nating ibigay. Pati na rin yung time, yung effort, yung sacrifice po. Pwede na rin natin siyang ibigay sa iba. So, does your generosity fit with God's generosity to you? God wants us to reach in the right way. Ulitin ko po, does your generosity fit with God's generosity to you? God wants us to reach in the right way. So, yung generosity ba ng Diyos sa atin ay nag-fit ba yung generosity ng Lord sa atin? Diba yung kung paano tayo i-bless ng Lord, nag-fit din ba yung kung paano tayo maging mapagbigay sa iba? Kumbaga, yung pagpa-provide sa atin ng Lord, fit ba yun sa atin, pagiging generosity natin? So, isipin natin na, yung generosity ko ba sa ibang tao, kalulugdan ba yun ng Lord? Siyempre naman kalulugdan ng Lord, pero yung pagbibigay ba natin sa ibang tao, naiisip na po ba natin na sapat na ba yun? Fit ba yun sa pagiging generosity ni Lord sa atin? So, di ba kung ikukumpara natin yung mga nagawa natin sa nagawa ng Lord, sobrang laking gap or sobrang laking yung malaking pagitan, parang ganun po. Na, kasi hindi natin yung generosity ng Lord sa generosity natin. Isipin po natin. Diba si Lord, binabless tayo, pinaprovide niya lahat ng pangailangan natin. Yung pagiging generous po ba natin, o yung pagiging mapagbigay natin sa iba, pagbibigay natin sa iba. So, tingin po ba natin, fit ba yun sa standard ni Lord? Hindi ko po alam ang laman ng mga puso nyo, kayo lang po yung nakakaalam niya. Kung gaano ka-fit ba yung pagbibigay natin sa iba doon sa standard or din sa pagiging mapagbigay sa atin ng Diyos. So, ayun po. Yun po yung tatlong contrast natin ng what does your view of money say about God. God is our hope, not money. Number 2, everything is a gift from God. At number 3, generosity is the natural response to God. So, generosity is the natural response. Ito po, dito na tayo sa pangatlong part, yung why generosity is better.
So it is not the one who keeps, but the one who gives away, who is rich and it is giving away, not possession which renders a man happy. So yung number 1 po, generosity is a better investment. Generosity is a better investment. Diba po, sa verse 19 po, sa gayon makakapag-impok sila para sa mabubuting pundasyon sa hinaharap. So sa gayon makakapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap. There is a real feeling when you are giving money that you're losing it, as if once you've given, it is gone. So meron daw po tayo minsan na feel na kaya ayaw natin magbigay kasi feeling natin mawawala siya. Once na binigay natin, wala na siya, parang ay ubos na, wala na akong tira para sa sarili ko. There is a real temptation to try and hold your money because it feels like a loss. So parang natatempt tayo na i-hold or i-keep na lang yung pera at wag ibigay. Kasi feeling natin isa siyang kawalan na, parang tayo yung mauubusan, tayo yung mawawalan naman kapag binigay natin. Diba yung yung kapag nagbibigay tayo, syempre binigay na natin sa iba. So, yung ibang tao ayaw nilang magbigay kasi naiisip nila na sila yung mauubusan, sila yung mawawalan. Kaya mas mabuting itago na lang yun. So, ayun po, diba? God wants us to think it as an investment. You are not giving it away or losing it. You are investing it for the future. Gusto po ng Diyos na isipin natin na isa siyang investment. Yung pagbibigay sa ibang tao. Bakit? Yung parang nagtatanim tayo. Diba kung ano yung tinanim mo, siya rin aanihin mo. So, habang nandito pa tayo, magtanim na tayo. So, yung pagbibigay po, isa siyang way na parang nag-i-invest tayo para sa ating future. So, hindi siya kawalan. Hindi siya mawawala kasi someday, aanihin din natin yun. So, di ba po, yung kunwari, kapag ba nagtanim ka, yun, wala kang aanihin. Di ba, syempre, kapag may tinanim ka, may aanihin ka. Pero kapag wala kang tinanim, bakit ka aasa na may aanihin ka? So, naalala ko po, di ba, pag mga tithes and offering, sinasabi na, magtanim ka na ngayon. Magtanim ka para sa pag-aaral mo, magtanim ka para sa trabaho mo, or sa future mo. Kasi ngayon, pagbibigay po, it is an investment, a better investment. Bakit? Kanino ba tayo nagtatanim? Kay Lord tayo nagtatanim. At siguradong kapag kay Lord tayo nagtanim, mamumunga yun ng masagana. So, investing is an act of faith. So, yung pagtatanim or yung pag-i-invest po, isa siyang act of faith. Bakit? Kasi nagtatanim ka pa lang wala pa siyang result. Kumbaga, nag-input ka pa lang. Wala pang output. So, ibig sabihin, kapag nagtatanim tayo, naniniwala tayo na in the future, ibabalik yun ng Panginoon. Diba po? Yung investing, naniniwala tayo na kapag nagtanim tayo, si Lord yung magbabalik man. So, diba yung faith, yung naniniwala tayo na kahit hindi pa natin nakikita yung isang bagay or kahit hindi pa naman natin nakikita nga, nagtitiwala na tayo doon na mangyayari yun at matatanggap natin yun. So, investing is an act of faith. So, yung magbigay na po tayo at magtanim po, diba? Para sa future, siguradong secured na tayo. Hindi natin kailangan umasa sa pera kasi kay Lord tayo nagtanim. Talaga. So, your soul and your view of money and your practice of giving are linked. So, magkakakonekta daw po sila. Yung ating soul at yung kung paano natin tignan yung pera at kung paano tayo mag-practice ng pagbibigay. Dahil sila magkakakonekta. So, kapag hindi ba tayo nagbibigay, ano kaya yun? Ayos ba tayo spiritually kapag hindi tayo nagbibigay? Diba kapag nagbibigay tayo,
sinasabi natin, binabalik natin yung blessings na natanggap natin kay Lord. So kapag hindi tayo nagbibigay, siguro may kulang pa. Diba? So ayun po, yung kung paano natin i-handle yung pera at saka kung paano tayo tumingin sa pera. Kung paano tayo magbigay, magkakakonekta po yun, diba? So, yung pananaw mo ba tungkol sa pera, okay ba siya? Kasi kung hindi, pwede maapektuhan tayo spiritually. So, di ba nga po, kapag nagbigay tayo, umasa tayo na may pagpapala tayo na marireceive. Pero kapag hindi tayo nagbigay, umasa na tayo, parang yung heart natin, parang nag-shrink, parang anong Tagalog? Basta parang ganun po. Na, kasi yung pagbibigay, ayun nga po, connected siya sa atin. So, kung hindi tayo makapagbigay ng maayos, makapagbigay ng tama, baka may problema po sa heart natin. Kaya check po natin yan. No? So, number 2 po, giving reflects a greater joy. So, sa verse 19 po, at makakamtan nila ang tunay na buhay. So, ayun. The idea is that a person is investing in a future life, and when they arrive, they realize what a greater choice it really was. So, di ba nag-invest na po tayo or nagtanim tayo na magbibigay tayo. Kapag na-receive na natin yun, yung makakamta na natin yung tunay na buhay, nagre-reflect po yan ng sobrang saya. Parang isang accomplishment na po na, di ba, nagtanim ka, tapos parang na-receive mo na yung, or naani mo na yung natanim mo. Sobrang joy yung dala nito sa atin. They will experience the beauty of what giving really accomplished. So, hindi natin marirealize yung parang greater joy kapag hindi naman tayo nagtanim. So, magtanim na po tayo at magre-reflect po yan ng greater joy. So, hindi natin marirealize yun kung hindi natin gagawin. Or hindi natin ma-experience yun kung hindi po natin gagawin. So, yung pagtatanim po, yung pagbibigay sa ibang tao, someday, aanihin natin yun talaga eh. So, si Lord na po yung bahala mag-reward sa atin na siguro mas malaki pa dun sa itinanim natin. So, basahin po natin yung Acts chapter 20 verse 35. So, sa Gawa 20:35 po, sa lahat ng pagkakataon, pinakita ko sa inyo sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin na ang salita ng Panginoon Diyos, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Yun po yung kasabihan yung sinasabi sa English na it is better to give than to receive. So, malalaman natin na, di ba, yung mga taong nagbibigay talaga ng tao sa puso nila. Parang hindi sila mapapakali hanggat hindi sila nagbibigay. Yung napapanood ko po kapag yung mga tao na tumutulong sa iba, kapag meron sila, gusto nila ibibigay na agad nila yung sa iba. Parang, natusiyahan sila na magbigay sa iba. So, ang Lord, kung hindi man po nakikita ng ibang tao yun, yung pagtulong natin at pagbibigay sa iba, at yung pag-offer natin kay Lord, si Lord po nakikita niya lahat yan. So, hindi po mawawala ng kabuluhan ang lahat ng bagay. So, sa conclusion na po tayo. Tapos na. Sorry po, medyo mahaba ata. So, ito po, may mga questions po akong iiwanan sa inyo. Yung number 1 po, are you rich in the right way? So, mayaman ka ba sa tamang paraan? Number 2, do you see the dangers of what money can do to your soul? Nakikita po ba natin yung kapahamakan na pwedeng gawin sa atin ng pera sa ating spiritual na buhay? Number 3, do you hear the cautions? Naintindihan niyo po ba ang mga babala or warnings? Number 4, do you see what money really says about your relationship with God? So nakikita po ba natin na
kung ano ba yung sinasabi kung ano yung sinasabi ng pera sa relationship natin sa Diyos. At number 5, do you see what you are missing if you try to extinguish the embers of generosity that you are in your soul? So, nakikita po ba natin yung kulang or yung mali? Kayo lamang po ang makakasagot nito. So, hindi ko po alam ang lahat ng bagay. Ang Diyos lamang po ang nakakaalam at nakakakita ng mga puso ng bawat isa po. So, gusto ng Diyos na maging mayaman tayo sa tamang paraan. So, pag po natin papabayaan lagi yung ating spiritual life. Kumbaga, hindi naman po inaano ko kayo na pinipilit kayo na, maging generous na tayo, magtanim na tayo, maging mapagbigay na tayo sa Diyos at saka sa ibang tao. Hindi po ganun. Nasa inyo pa rin po yun. Ito pong ibinahagi ko ay tungkol po ito sa mga dangers nga po at kung kanino ba tayo dapat umasa pa sa ating buhay at kung ano yung pwedeng mangyari sa ating spiritual na buhay kapag hindi tama yung pag-view natin o yung pag-handle ng pera. So, hindi naman po talaga mali yung pera o hindi siya masama. Yun lang po na nagiging masama lang siya kapag mali yung pag-handle natin. At merong kapahamakan na pwedeng madala ito sa ating buhay spiritual. So, ayun po, maging mayaman tayo sa tamang paraan. Tawa po ay napagpala po ang bawat isa. Tayo po muli ay manalangin. Yes, Lord, marami pong salamat o God sa mga salita mo na narinig po namin ngayong gabi, Panginoon. Tulungan mo po kami na maging mayaman sa tamang paraan at tulungan mo po kami na i-handle ng tama ang aming pera, Panginoon. Lord, maging mapagbigay po kami sa ibang tao ng buong puso, Panginoon. Totoo, Panginoon. At wala, Panginoon, na initatago, Panginoon, na sama ng loob at napipilitan lang. Maging mapagbigay po kami ng bukal sa aming kalooban, Panginoon. Lord, marami pong salamat at patuloy, Panginoon, na pag-iingat po sa bawat isa ang maranasan namin, Panginoon. Lord, ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, narito po kaming Team BC, Team Beautiful Creation of God upang maghandog po ng isang awitin para sa ating Panginoon. So, sabay-sabay po nating awitin ang Kay Buti-Buti Mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Kay buti-buti. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y
katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Minsan pa po, pinupuri. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Sa Diyos po ang papuri. Panalangin para sa bansa. Panginoong dakila at makapangyarihan, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa buong maghapong paggabay. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Panalangin ko po ang patuloy ninyong pag-iingat sa bawat isa, lalong-lalo na po sa mga frontliners at mga namumuno sa aming bayan at sa bansa. Kayo na po ang bahala sa aming Panginoon. Ito na lamang po ang aming samo at dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po ay yumuko at manalangin. Lord, aming hari at aming Diyos, patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. Maraming salamat po sa patuloy na pagprotekta at paggabay sa amin at sa patuloy na pagbigay ng blessing sa araw-araw. At Lord, humihingi po kami ng pagprotekta at paggabay sa araw-araw dahil sa banta po ng COVID-19 na patuloy na dumadami ang kaso dito sa Pilipinas, gayon din sa buong mundo. Katulad ng nangyari sa India na sobrang daming namatay dahil sa bagong variant. At Lord, nawa po ay tulungan niyo pong makarecover at maging maayos na po ang kalagayan ng mga na-epektuhan ng COVID-19. At Lord, nawa po ay sana po talaga na matapos na po itong pandemic na ito. At Lord, tulungan niyo po yung mga naepektuhan na walang makain sa araw-araw at nanonoblema sa mga bayarin. Lord, ano ko po ito-provide niyo po sa kanila ang mga pangangailangan. Naniniwala po ako din sa inyo. And Lord, nawa po ay makita po ng karamihan na may liwanag pa rin sa pagsubok na ito, Lord. Lord, alam namin na may dahilan kayo kaya nangyayari ito dito sa mundo ito. At Lord, hawakin po ay yung nangyayari sa Pakistan at Israel. Nawa po ay magkaayos na po sila at itigil na po nila ang war. At Lord, ito lang po at maraming salamat. Binabalik na namin po ang mataas na po pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po ay sama-sama at patuloy po tayong manalangin para sa bansang Israel. Sige po, ipikit po natin ang ating mga mata. Hallelujah. Patuloy nga po, Panginoon, na pinupuri ka po namin, sinasamba pa mo sa mga oras na ito, O God. Lord, inilalapit po namin sa iyo ang bansang Israel, Panginoon. Lord, nakikita mo po ang nangyayari sa bansang ito. Lord, naniniwala po kami na Israel, ang iyong bayang pinili. At Lord God, andun, Panginoon, na kung ano man po yung nararanasan nila sa ngayon. Lord, naniniwala po kami na hindi mo po sila pinapabayaan, Panginoon, hindi mo po sila iiwan, O God. Nandun, Panginoon, na namumuno nga po ng bansang ito, Panginoon. Ikaw po yung mag-lead ng heart niya, O God. Nandun, Panginoon, ikaw po yung mag-take control, Panginoon, sa paglilid sa bansang Israel, Panginoon. Lord, nandun po, Panginoon, na pagpapala at pag-iingat po yung dalangin namin, Panginoon, para sa bansang ito, O God. Lord, nandun, Panginoon, na kung ano man po yung pinagdaraanan nila sa panahon ngayon, O God, naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw po yung tutulong sa kanila, Panginoon, pagtagumpayan po ito, Panginoon. Lord, ingatan mo po, Panginoon, ang bawat mamamayan na naninirahan doon, Panginoon. Hanggang, Panginoon, ikaw po, Panginoon,
patuloy na sumama sa kanila, mag-ingat sa kanila, Panginoon, magabay sa kanila, Panginoon. Ito po yung mga nilalapit namin sa iyo, Panginoon, sama-sama sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Yes, Lord, we thank you for your faithful love for us that never ends. Thank you, Lord, for your faithfulness. Today, I pray, Lord God, our church, that you may bless and touch our leaders na magkaroon sila ng karunungang nagmumula sa iyo. Father, we thank you for giving our leaders the vision to build. Thank you for being a wall of fire and protection around our congregation, around our families, and to those involved sa pag-iisip at pagpaplano ng aming church building. Father, we command that your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven for the construction of the Foursquare Gospel Church, Montserrat. We believe na pag-iisahin mo ang aming mga kaisipan to agree with your will so that plans for this project may be established and succeed. Father, we confess that we will seek the counsel of the godly people. At ako po ay nananampalataya that the new building will be completed because you have begun this work. Lord, I commit to praying without ceasing. At sa lahat ng ito, binabalik ko po ang pinakamataas na papuri at pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ipanalangin naman po natin ang ating pastor at pastora at maging ang mga church leaders po. Yan tayo po manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ng aming pastor at pastora, Panginoon, maging ng mga church leaders, Panginoon, na nangunguna, Panginoon, sa mga activities, Panginoon, sa mga gawain, sa paglilingkod to glorify you, O God. Lord, nawa po, Panginoon, na dinadalangin po namin, Panginoon, na ikaw nga po, O God, yung patuloy na gumabay, Panginoon. Ikaw po, O God, yung patuloy na magbigay sa kanila, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, na anuman po, Panginoon, yung mga challenges, yung mga pagsubok, mga difficulties, O God, na kakaharapin nila, Panginoon, sa bawat hakbangin nila, Panginoon, to glorify you, Panginoon. Ikaw na, Panginoon, yung kumilos, Panginoon, sa buhay nila. Ikaw, Panginoon, yung maghari, O God, sa buhay nila, Panginoon. Na Lord, ikaw po, Panginoon, yung magbigay sa kanila ng pure heart, Panginoon, sa na paglilingkod, Panginoon, para sa iyo, Panginoon, at para sa ibang tao, O God. Na Lord, sana nga po, Panginoon, ay patuloy na makita namin, patuloy na makita ng ibang tao, Panginoon, na yung patuloy na pagkilos mo sa buhay nila, Panginoon. Yung Christ-like, Panginoon, na pagkatao, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Maging ang kanilang pamilya, Panginoon, ay tulungan mo, Panginoon. Ikaw na nga po, Panginoon, yung gamubay, Panginoon, yung Holy Spirit, Panginoon, na nagmumula sa iyo, O God, yung patuloy na gumabay sa kanila sa bawat paghayo, Panginoon, sa bawat aktibidad na gagawin nila, Panginoon, para lang po, Panginoon, sa ikaka-glorify mo, Panginoon, para lamang, Panginoon, na maakay nila, Panginoon, yung mga unbeliever, Panginoon, towards you, O God. Salamat, Panginoon, sa buhay nila, Panginoon, na nagsisilbing inspirasyon, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, na continue to bless them, Panginoon, continue to protect them, Panginoon, continue to guide them, Panginoon. Salamat, Panginoon, na idinideclare na nga po namin, Panginoon, yung victory, Panginoon, sa buhay nila, Panginoon. Salamat, O God. Ito na nga lang po ang aming samot dalangin, aming mataas na papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ngayon po, patuloy po tayong manalangin at pag-pray po natin ang church departments. Lord, Lord Jesus, Panginoon, patuloy po kami nagkakasalamat at nagpupuri sa iyo, Panginoon. Lord, nandun, Panginoon, na inilalapit ko, Panginoon, bawat departments, Panginoon, ang mga katatayan, Panginoon, ang mga kananayan, Panginoon, mga kabataan, Panginoon. Nandun, Lord, na sa mga katatayan, Panginoon, patuloy na, Lord, patuloy po yung kumilos sa mga buhay nila, Panginoon, na, Lord, patuloy silang lumago at maging on fire sa paglilingkod po sa inyo, Panginoon. Panginoon, dumami pa po sila, Panginoon, Lord. At nandun din po, gayon din po sa mga
mga kananayan, Panginoon. Patuloy ka po kumilos sa kanila at patuloy silang dumami, Panginoon Lord. At nandun, Panginoon, Panginoon, magkaisa ang bawat isa sa aming Panginoon Lord na mapaglingkuran, mapapurihan ka, Panginoon, sa aming paglilingkod, Panginoon. Nandun din, Panginoon, ang mga kabataan, Panginoon, kayo yung patuloy na kumilos, Panginoon, ang banal na Espiritu, Panginoon, ang manguna sa kanilang mga buhay, Panginoon. At nandun, Panginoon, na nawa, Panginoon, alam ko po na kayo lamang po ang nakakaalam at nakakilala sa aming Panginoon na, Lord, kung ano man po yung dinadaanan ng bawat isa sa aming Panginoon, Lord, sama-sama po namin itong papagtagumpayan kasama ka namin, Panginoon, Lord. At nandun, Lord, salamat po, Panginoon, kasi nandyan kayo kahit may pandemya, hindi niyo po kami pinababayaan, Panginoon, Lord. Nandun, Panginoon, yung apoy na nagmumula sa inyo, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoon, ay maging ilaw sa buhay ng mga nangangailangan, Panginoon, Lord. Yun na lamang po, Panginoon, samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun naman po ating panalangin ang church members. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po sa araw nito. Maraming salamat po sa pagkakataon na muli na kami makakalapit sa inyo. Lord, dalangin po po, Panginoon, na ilayo po ang bawat isa sa amin sa anumang uri ng karamdaman at anumang kapahamakan, Panginoon. Sa pagsubok na kakaharapin, Panginoon, kayo po yung magbigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Panginoon, sa patuloy nga po na patatagin ang pananampalataya ng bawat isa sa amin sa gitna ng pandemya ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po dahil alam ko, Panginoon, na patuloy niyo po na ipoprovide ang pangangailangan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, sa mga gagawin namin, Panginoon, alam po, Panginoon, ito po ay may katagumpayan na, Panginoon, at sa inyo na lamang po namin tinataas. Pangalan ni Jesus, Amen. Ating po'y panalangin ang pag-atid natin sa iba ng mabuting balita ng Panginoon. Hallelujah, Lord. We praise you to the highest. Pinupuri po namin ang inyong pong kapangyarihan at kabutihan na nangyari. Patawad po sa mga nagawa namin pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Gayon din po ang pagkukulang namin na maihayag kayo ng lubusan dahil minsan yung pangunahan po kami ng takot at pangamba sa sarili. Lord, salamat po sa inyo pong salita na aming natanggap at naisa sa buhay sa araw-araw at aming nababasa. Lord, salamat po sa mga taong tumanggap sa inyo at ng inyo pong mga salita. Salamat din po sa mga taong nagsusumikat na maihayag kayo sa papaano mang paraan. Lord, kapayin niyo po kami, lalo na po sa panahon ngayon ng pandemya, na kahit sa paanong paraan po ay maihayag namin kayo. Dahil ngayon din pong panahon ng pandemya, Lord God, alam po namin na nais niyo po kami ay lumapit sa inyo, Lord. Alam po namin, Lord, na kami po inyong minamahal, kaya nais niyo pong kami panumbalikin sa inyo pong piling. Kaya, kaya niyo pong gamitin niyo ang aming mga buhay upang maihayag namin kayo, Lord God. Tulungan namin kayo na maibalik sa inyo ang inyong pong mga nawawalang tupa. Lord, salamat po. At kayo po bahala muna sa aming mga gagawin para sa inyo, Lord God. Hayaan niyo po na ang inyong pong loob ang masunod at hindi po ang aming kalooban. Lord, kumilos po kayo sa bawat isa sa amin. Kayo po ang kumilos at manguna, Lord, at hindi po ang aming mga sarili. Lord, hinihiling ko at alam ko po na ang aming mga binabahagi na inyo po mga salita na ang mga nais pa namin bahagi na ito ay Lord, wala pong puso hindi nyo kayang palambutin at pakabuksan nyo po ang kanyang isip at puso, Lord, upang matanggap po na kayo ng lupusan at magpatuloy, Lord. Dahil tunay po, Lord, na napakabuti nyo at na inyong pagmamahal sa amin at nais po namin iyong maihayag sa iba. Ganyan din pong kaligtasan ang pinagkakaloob niya sa amin. At Lord, gabayin niyo po kami na sa bawat araw ang aming pong pagde-devotion at prayer life ay patuloy lang sa inyo, Lord. At nang sa gayon, Lord, ay maging handa kami parati sa paghatid po ng inyo pong mga salita. Salamat, Lord, muli sa inyo pong mga salita at sa inyo pong pagmamahal sa amin. Hiniling ko, Lord, na kami po'y magkaroon ng lakas ng loob at pusong tapat na maihayag kayo sa iba, Lord God.
Gayon din po ang pusong mapagkumbaba at anuman pong mga nakahadlang na nasa isip namin, Lord, ay inialis na po namin ang kapangyarihan sa inyo pong pangalan. Kaya nabay niyo po kami na sa bawat aming paghahayag, Lord, ay kami po inyong samahan at matimo ito sa isip ng aming mga binabagi na, Lord. Gayon din po pag-aaral namin ng mabuti na inyong salita upang maihayag namin kung ano ang nais niyo iparating. Lord, alam ko po na tagumpay na po ang aming panalangin ito. Alam ko po, Lord, na ang bawat isa ay kakayahan na po na maihayag kayo. Salamat po, Lord God. Ito na lamang po ang aming samutalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay dadako po tayo sa ating offering. So bago po natin hawakan ng ating mga kaloob, hayaan niyo po na i-share ko po sa inyo yung maaari po nating i-apply sa ating pagbibigay. At ayun nga po yung tatlong bagay na nananatili, which is yung faith, hope, and love, na atin pong mababasa sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13. So kung tayo nga po ay may pananampalataya sa Panginoon, alam po natin na ang lahat ng bagay na nasa atin po ay mula sa Kanya. At andun din po yung assurance and hope na lahat po ng ibinigay natin ay atin pong na ibabalik niya po ito ng siksik, liglig at umaapaw. At higit po sa lahat, which is love, so mahalaga po sa ating pagbibigay, nandun po yung ating pag-ibig sa ating Panginoon. So nandun nga po na lagi sinasabi na we can give without loving, but we cannot love without giving. So kung mahal po talaga natin ang Panginoon, hindi po tayo nag-aalinlangan na magbigay sa Kanya para sa Kanyang gawain. So tayo nga po ay hawakan na po natin ang ating mga kaloob at atin po itong ipanalangin. Yes, Lord, hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, sa patuloy na pag-provide, Panginoon, ng aming mga pangangailangan, Lord. Tunay nga po, Panginoon, na sa inyo nga po, Lord God, nagmumula, Lord, na lahat ng meron kami, Panginoon. Hayaan niyo po, Lord God, na maibalik namin ito, Panginoon, na mula sa aming mga puso, Panginoon. Nandun na, Lord, parati po kami ma-motivate, Panginoon, ng aming pag-ibig sa inyo, Lord God, sa aming mga pagbibigay at sa iba po naming mga ginagawa, Lord God. At dalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyo pong i-bless, Panginoon, ang mga handang magkaloob sa inyo, Panginoon. I-bless niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. At patuloy nga po, Lord God, na magamit ito, Panginoon, sa inyong kaluwalhatian, Panginoon, sa inyong mga gawain. At andun nga po, Lord God, na sa inyo po namin, Lord God, ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magwakas sa isang panalangin. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa natapos na gawain na ito. Salamat po sa panibagong salita na aming natutunan. Salamat din po dahil kayo po ay tunay na napakabuti. Nawa po ang aming natutunan ay patuloy naming may sagawa ng mula sa aming mga puso. Salamat po sa biyayang ibinibigay niyo sa amin sa araw-araw. Patuloy niyo po sana kaming gamitin bilang pagpapala sa iba. In Jesus' name we pray. Amen.